So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Anyway, December 24 ngayon, Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong lahat, mga minamahal. So, alright, alam nyo ba, meron pong isang DDS vlogger ang hindi ko naman sinasabing bumaliktad, pero meron siyang ini-reveal. Siguro hindi na ata nakayanan ng isang DDS vlogger na to ang ginagawang pangungulimbat ng kapwa niya mga DDS vlogger habang isinasagawa, ginaganap ang di umano'y EDSA People Power Revolution number 3 nila na hindi natin kung alam kung pang ilang EDSA People Power na nila yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basta ang dami na nilang ginawang EDSA People Power. Hanggang ngayon, hindi pa din napapatalsik si PBBM. Kasi mga minamahal, unang-una, sino ba naman yung susuporta sa mga taong yon? Diba? Imagine na, sino ang susuporta sa EDSA People Power nila na walang ibang ginawa kundi puro paninira? Diba? Walang ibang ginawa kundi puro magbayad na lang dyan ng mga trolls. Hindi alam kung ano yung kanilang pinaglalaban, hindi nila alam kung ano yung motto nila, hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng people power. Yung iba nga dyan, mga minamahal, mga bata na imbitahan. 'Di ba? Tapos nung tinanong, ang sinusuportahan naman pala nila ay si PBBM. Nandoon lang sila dahil merong tagpa 500, merong binibigay na ayuda, merong pagkain, kumbaga eat and run ang nangyayari. Alright, sino ba itong tinutukoy kong vlogger, mga minamahal, na nag-isprekitik, patungkol nga po sa pangungulimbat ng kapwa nila DDS vlogger. So makikita nyo dito, itong si Joey D. Vibre, mga minamahal, isa po sa mga collectors, nagko-collect, nakaka-receive ng pera galing po sa mga di umano'y OFW daw po na nagbibigay ng di umano'y pera pantulong sa EDSA People Power. Makikita nyo naman sa post dyan. Kumbaga inilathala niya na naka-receive ng almost 76,333 excluding gas and other miscellaneous expenses. Tapos tinag dito itong si Maui Spencer sa YouTube, si Princess Maui. So sa madaling sabi, ang nag-reveal, mga minamahal, na meron nga pong nangyayaring bayaran, na meron pong nangyayaring bigayan, dyan po sa tinatawag nilang EDSA People Power 3 na yan, ay itong si Maui. Na-triggered itong si Joey. Kung kaya't ang ginawa niya, gumawa siya ng list ng kanilang expenses para masabi na wala siyang kinukulimbat or malinis siyang tao or talagang malinis yung kanyang konsensya. So, idinadaan niya sa ibang palusot. Pero mga minamahal, isa lang naman yung ibig sabihin natin dito eh. Hindi talaga totoo ang EDSA People Power Revolution number 3 nila. Dahil unang-una, meron pong nangyayaring bayaran. Kung walang pera, kung hindi involved yung pera, mga minamahal, sa tingin ninyo, meron bang pupunta diyan sa EDSA na yan para magsisigaw, maghihiyaw, maghimutok ng kung ano-ano na hindi din maintindihan yung kanilang pinaglalaban? So kung walang naglalagak, walang bayaran dyan ng pera, mga minamahal, walang pupunta dahil magugutom. May magugutom, tapos may mapapagod, tapos walang mapapala. Walang pupunta dyan. So kung hindi involve yung pera, sa madaling sabi, walang tao ang EDSA People Power 3 Revolution na ginagawa ng mga DDS. Dahil uulitin ko nga naman sa inyo, sino ang susuporta sa isang taong merong sakit na narcissistic personality disorder? Sino ang susuporta sa isang taong kriminal? Sino ang susuporta sa isang government official, high-ranking government official na walang ibang ginawa kundi puro manira instead na magtrabaho? Diba? Sino ang susuporta sa ganong tao? Diba yung wala na lang ibang bukang bibig kundi si Marcos Bangag, si Marcos Magnanakaw, walang ibang bukang bibig kundi puro mga paninira instead na magtrabaho siya kasi yun yung duties niya as the Vice President of the Republic of the Philippines. Sino ang susuporta doon? Wala, sa madaling sabi. So, kung hindi involve ang pera
Sa usapin ng EDSA people power na yan, walang pagkain, walang bayad ng pamasahe, 'di ba? Walang tubig, ayuda, or kung ano pa mang tawagin dyan. Wala pong katao-tao. Yung EDSA people power 3, hindi natin alam kung pang ilang EDSA people power na yung ginagawa nila. Nagigets nyo ko mga minamahal. At ito yung pinakapangit sa kanila. Sila na nga lang, nag-aaway pa. Alam nyo kami paliwanag ko sa inyo, meron din naman kami mga issue. Pero hindi na namin inaabot sa sobrang laki. Yung magme-mention ng pangalan, expose si ganito, ganyan. Wala. Tingnan ninyo, nagpa-blind item lang kami tapos enough na para maglabas lang ng sama ng loob. Pero sila mismo, public nagtitirahan. Tingnan nyo kami Imagine, binraso yung grupo namin sa Christmas party sa pag-attend sa Malacanang. Merong bumraso, merong humarang sa amin. Sumama yung loob namin. Kasi imagine, wala si Takero, si Mima, 'di ba? Si Mike, 'di ba? Sino pa ba? Si Chris Ulo, si Jake Magnus, 'di ba? Wala si Macmac Pablo. Mga malalaking vlogger yan. Si Sangkay Janjan, si Coach Jared. Binraso. Sinong hindi magtatampo doon? Binraso. Which is kilala namin kung sino yung organizer na yun. Pero mention ba namin yung pangalan niya? Never namin siyang mention kasi meron kaming personal issue. Sineseparate namin yun. Diba? Ang personal issue natin is separate. Diba? Dito sa SOCMED. So, yung issue na yun, mga minamahal, hindi namin ginagawang sobrang lalim. Kasi hindi naman kami mga PG. Pero meron kami mga issue, mga minamahal, na masasabi ko sa inyo na talagang nasasaktan kami. Pero never po namin yung pinapublic or sinusokmed, sinusocial media. Para magkaroon ng intriga, magkaroon ng mapag-uusapan, magkaroon ng kung ano pa mga ano na yan. Hindi kami doon. Hindi kami pabor sa ganun. Dahil unang-una, hindi lang kami mga vlogger ang nasisiraan, kundi nasisira din yung sinusuportahan namin kasi kami na nga lang mag-aaway pa. Instead na nagtutulungan, di ba? Magkaaway na nga yung presidente, pati vice-presidente, pati kami din ba naman mag-aaway-aaway din? May mga garapal. Alam natin yan, mga minamalat, hindi na iwasan yan. May mga garapal na tao. Pero hindi namin dinayaan na magpalamon kami sa ganong sistema. Kaya, kung sino man po, ang magulo mga minamal, mapapansin ninyo kung sino at malalaman ninyo kung sino talaga yung totoong nagpapagulo sa ating bayan. Kundi yung grupo, yung circle nila Vice President Sara Duterte. Sila lang yung magulo. Tayo okay tayo. Tingnan nyo sila. Kani-kanilang circle, sila lang din nagtitirahan. Tama ba yung ganong pag-uugali? I-expose ninyo na mayroong nangyayaring bayaran sa inyo. Nag-benefits kayo. Tapos i-expose ninyo na binabayaran kayo nang dahil nga lang sa hindi na-achieve yung mga pangarap ninyo, dahil sa hindi nga lang napagbigyan yung mga gusto ninyo, nagkaroon ng lamangan, expose mo sa ganito, ganyan. Grupo pa din naman kayo. Di ba sumusuporta kayo kay Sara Duterte? Supposedly, dapat iisa lang yung boses ninyo. Hindi yung boses nyo puro paninira. Hindi yung boses nyo tirahan kayo na tirahan. Kaya kung meron mang magulo dito, hindi po tayo yun, kundi sila. Nagigets nyo ako, mga minamahal? Buti na lang hindi tayo ganun. Yun talaga yung biggest flex ko sa taong ito. Alright? So anyway, yun po mga minamahal. Merry Christmas sa inyong lahat. Meron pa nga din palang pahabol na post itong si Maui. Topics ni Maui, si Tambalulo, Ngiwi, Eliza Tanas, Mangga. Topic daw ng mga bida-bida, si Maui. Sila lang din nag-aawayan. Sila lang din yung magugulo. Kaya proud ako sa sarili ko, proud ako sa grupo namin ng mga tagapagtanggol ng administrasyon na hindi kami magugulo. 'Di ba? Kaya nakaka-proud lang na hindi kami nag-aaway-away dahil sa pera. Yun nga lang, may mga sip-sip, yun yung totoo. Pero yung about sa pera, hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Alright, so yun po mga minamahal. Pahingi lang po ko ng likes and share. Comment na din. Tapos subscribe para makatulong sa ating algorithm. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.